Alright, dito tayo ngayon sa Davao City Coastal Road pa rin, no? Junction 1, Times Beach segment. So, ang meron dito ngayon kasi gusto ko ipakita sa inyo kung anong hitsura, no? Part 2 ng Davao City Coastal Road na hindi pa siya open sa public. Actually, malapit na rin na. Wait lang, parang may isa nakapasok, may nakadaan, no? Sino ba siya? Baka ano yan, emergency, doktor, abogado, or ano yan, government products, perishable, do not delay. Anyway, so yun, nakapasok siya. Ito yung tulay natin ha, na hindi pa siya open for public use. So tingnan natin kung anong mangyari dito right after na mabuksan na yung tulay. I mean, itong junction 2 rather, no? Kasi ang inaantay naman talaga natin ay yung ating exit area sa may segment B, exit and entrance area sa segment B or junction 2 Rojas segment. So i-compare kasi natin tong video na to by Lunes din, no? Time check tayo, anong oras na? Alas 2:32 ng hapon. So babalik tayo dito alas 2:32 ng hapon by next week, no, Lunes. So to see kung ano ba ang magiging changes. Kagaya nung kanina, hindi pa nga siya tapos or hindi pa nga siya passable, ay hindi pa siya open ba, kumbaga, no? Meron nang nag-a-attempt na ilang mga private cars and mga motorsiklo, no, na papasok, dadaan. So ibig sabihin nun, ganyan yan, no? Akala niya open na, di ba? So ibig sabihin nun, talagang itong mga dumadaan dito ng mga sasakyan, panigurado galing talaga to sa mga, itong mga sasakyan na dumadaan dito mula sa south part of Davao City, lahat to ay may mapupunta ng Agar Castillo Agdao, pupunta ng Agdao District, papunta ng Buhangin, papunta ng downtown area of Davao City na mas malapit, mas accessible, no? Mas mapabilis ang biyahe nila kapag dito sila magta-traverse, no? Kaysa sa dito sa Tulip Drive. So yung iba naman dito, siguro ang maiiwanan na dadaan dito, ulitin ko, ay baka yung papuntang SM, papuntang Matina Aplaya, SM, no? Papuntang MacArthur Highway, MAA. So ito yung pinaka madaling ruta para sa kanila, tsaka papuntang Bangkirohan, SIR, Ecoland, yan. So yung ito yung ruta ng Tulip Drive, ang exit, or ito yung segment na pinaka madali nilang malabasan or madaling daanan, ibig sabihin doon, no? So balik tayo dito sa sa Coastal Road, Junction 2. Ayan, may gusto may nakipag-usap, no, nakipag-negotiate, no, baka pwede daw siyang dadaan. So samantalang dito siguro, ito tansya ko lang ha, siguro nasa mga kalahati or lagpas kalahati ng mga dumadaan dito ng mga sasakyan from south ang talagang dito dapat talaga yung ruta nila kung ito'y magiging open na, no? At marami din dito tayo makikita na mga ganyan yan, bus. Simula na. Wait lang, maaga pa naman ano lang sila, tasting. Wait lang, bakit sila bumiyahe na kaaga-aga pa, no? 2:34 pa lang ng hapon. Alright, ganda, rare footage. Ano yun? Testing lang. Ayan. Diba? Saya ng mga bata. Diba? So yung mga dyan, yung mga galing din dito, pumapasok ng mga sasakyan, panigurada yan, galing din yan sila sa mga downtown area, yung iba, no? Na kung magkakaroon na ng pagkakataon na mabuksan or ma-open na itong ating junction 2, panigurado hindi din sila dadaan din sa Tulip Drive, hindi nila kailangan dumaan ng matraffic na Ecoland area, Quezon Boulevard, Quezon Boulevard, kundi dito, doon na sila dadaan mismo sa junction 2, sa segment B, Rojas segment na natin, no? Junction 2, Rojas segment, kasi mas mapapadali, no? For example, ganyan yan, no? So I think that's one of our mga trabahador dito sa Tulay Junction 2, no? Maaaring contractor, engineer, labor, at kung ano pa. So galing, ha? Nakakatuwa. Meron na tayong footage, ulitin ko, before and after, no? It's December 15, Lunes, alas 2 ng hapon. Compare sa Lunes next week, alas 12 ng hapon, hindi alam ng gwardiya, nakatulog. Hindi pala, busy siya sa cellphone. Diba? Ito yung yung ganap ngayon dito, meron pa rin crane. Para saan kaya to? Sila? Naglalagay sila ng banderitas or ribbon, ganyan. Okay. Yan lang ha, dami sasakyan. Yes, marami sasakyan ngayon na
paikot dito sa rotunda para lalabas sila sa may Tulip Drive. Ito na side from downtown area, marami dyan, karamihan at papunta sila ng Ulas, Puan. Puan pala kasi Ulas parang hindi yata sila accessible masyado, no? Pwede rin Ulas, dadaan sila sa may Talumo, Barangay Talumo, may exit kasi may labasan naman sa lugar. Pastoril, Santa Cruz, Digos. Okay, mga trabahador natin. Ano na, ready set go na yan ha. Ilang oras na lang ang aantayin natin. 2:37 ha. So, ano na lang, 2 oras mahigit. So, nakalagay doon sa ano ha, karatula na ano daw. Hindi pa passable. Actually, ano alas 5 talaga yung ano, yung pinaka time frame na buksan. Sabi kahapon pa lang sinabi na nung head ng inspection team kahapon. Alas 5 talaga mabubuksan. Hindi niya sinabi na dahil sa meron pang electrical wirings and circuits preparation, settings and ano tawag diyan, basta testing na ginagawa kaya di pa madadaanan. Pero alam nyo kahit wala pa namang ganong explanation basta sabi na alas 5 yung ano open, ayun na yun, makikinig naman ng mga taga Davao. Minsan lang talaga nagtatanong tayo bakit alas 5 pa, bakit hindi alas 5 ng madaling araw o alas 12 ng tanghali. Kasi yun yan na, maganda na rin na may ganyan kasi yung gwardiya maaaring hindi nila alam yan. Ayan, Barangay Daliao. So subukan nilang makiusap kung pwede ba silang dumaan kasi government ano naman sila, government employee. Pwede diretso daw. Yun. Diba? Napagandang tulay. Ganda ng view. Kasi tulay tapos bago pa mag-approach approach pa lang towards tulay, kita mo yung view ng bundok ng Samal Island, tas dagat. So, ayun, panigurado ang mga tao dito dadaan, yung mga motorista, mag-ano pa yan sila, picture taking, slow down, tapos window view, ganyan just like what happened nung binuksan itong Junction 1 na tila yata panandalian or instant naging tourist spots ang tulay sa may Talumo Bangkal Connector Bridge hanggang sa dumating yung punto na parang nagkakaroon na ng traffic sa lugar kaya ginawa ng ating CTTMO ay pinagbawal na ang maghinto sa lugar para sa picture taking. Nung una, simula from the beginning, so pinagbigyan na muna kasi understood naman yun, given na ganun talaga ang mararamdaman ng mga tao. Galak, tuwa, saya. So syempre sa era natin na uso ng social media, meron tayong mga gadgets, lahat ng mga devices natin, cellphone, meron ng mga camera, so i-immortalize na natin ang ating experience. Dati kasi puro lang kinikip lang natin sa ating brain memories, So ngayon meron na tayong storage room, meron na tayong mga nito SD card, kaya very good, maganda. At hindi na kailangan matandaan kung ano yung feeling natin, experience. Kasi andyan na sa picture. Diba? A pictures that can tells all. That would be all. Thank you for watching. Ayo sa ibang lugar. Tingnan natin doon sa kabila ngayon.